Mr. President, magandang hapon po. According po sa inyo, sa mga pangako nyo ng kampanya na tumatakbo po kayong presidente, na lilinisin nyo po yung ating bansa para sa ating mga anak. Pangako nyo po yun. Pero Mr. President, sabi po ng mga kapulisan, at according din po sa mga news report, 21 po na mga bata, mga kabataan, mga bata ang namatay as a result of your war and drugs. Ang tanong ko po, Mr. President, is this to you still a collateral damage? What's the basis of your statement? Mr. President, according po sa mga report po ng kapulisan at saka sa news report, meron pong 21 na mga bata na namatay as a result of war and drugs. Ang katanungan ko po, Mr. President, yung 21 na bata po ba na namatay is resulta po ng collateral damage? What particular report are you referring to? Katulad po sila Ron J. Furio, bumibili ng barbecue sa Santa Ana. Where? Sa Santa Ana po, Manila, nabaril po ng dalawang riding in tandem targeting local government councilor Roberto Pudal. At meron din po isa rito, si Danny Camille Garcia, targeting her grandfather, Maximo Garcia. Isa rin po sa known na suspect na nagtitinda ng droga, Mr. President. So what's your question? Ito rin po bang mga bata na ito na nadamay at namatay dahil sa gera po sa war and drugs, do you consider din po ang mga kabataang ito na collateral damage? Damay pala, collateral damage. If they were not the intended target, what can we do? Can you control the direction of the bullet when it comes out of the barrel of the gun of the police and it will hit a person, go through the body of that person and hit another person? Kaya Mr. President, alam mo, kung may police, I'm now a civilian, kung may pulis magpatay ng bata, maasahan mo, mismo dyan, babaril. kaya nga po Mr. President, do you consider them as collateral damage? Collateral damage. So wala tayong magawa. And do you take responsibility para po ba sa mga ito? Well, of course. If it is the job of the police doing his job, may collateral damage na tama, akin yan. Bakit po? Hindi naman ang bala, hindi naman namimili yan eh. Thank you, Mr. Chair. So, correct. Thank you. I ask you full responsibility. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Conghun. The next to interpellate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong po natin sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gusto po natin i-confirm kung totoo na matapos mag-testify dito sa Quad Committee si retired Colonel or dating Colonel Regina Garma, totoo po ba na tumawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya para ipaliwanag kung bakit INC members kagaya ni Colonel Leonardo ang mainam na ilagay sa key roles dun sa war on drugs? I will not do it. And I will never do it. And I did not do it. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng gano'n ka-stupid. I mean, you should maybe
medyo habulin mo ang utak ko, Andre. Hindi ako ang presidente kung... Hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify Hindi nga ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga akong pati hindi pagsayangan yung... Alam mo, kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the... Yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka, what time malaman mo? Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, Muna. At yung mga... Mr. Chair, I think nabanggit yung na po mga yan kanina sakyan- doon sa sagot sa mga 1 minute dati nating suspension. mga mambabato. Kinig ka muna Sandali kasi... lang po. Sandali lang po. Suspended po muna tayo. Okay, hearing is resumed. Again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles dun sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun, na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation
which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi mo masuloy, hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police, nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir, may sobra dito, sir. O, ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yun. Mr. Chair, Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. so Mr. Chair, dahil ngayong kino-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, merong pong alias Smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-Presidential Management Staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward The system? peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, dun din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para dun sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as President. That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations, yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon. At kung meron dyan na pinakaswak para dun sa Peace and Order, yun po ay Confidential and Intelligence Fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng... 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential.
Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh.